Hindi sumipot sa Senate hearing ang mag-amang Vice President Jejomar Binay at Makati Mayor Junjun Binay kaugnay ng di-umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Sa halip, mga bagong testigo ang humarap sa Senate Blue Ribbon Subcommittee para patunayang niluto di-umano ang bidding para sa mga proyekto sa Makati City. Ang kampo naman ng mga Binay, dadalhin na raw sa Korte Suprema ang kanilang hiling na ipatigil ang investigasyon ng Senado na layon lang daw sirain ang kanilang pangalan. May report si Jamsi Sande. Hindi dumalo sa pagdinig ng Senado kaugnay ng di umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2 si Vice President Jejomar Binay. Sa halip, nagpunta siya sa pagpapasinaya ng housing project sa Tondo. The issue has become a national dramedy that involves an office without judicial power. Wala raw siyang planong dumalo sa pagdinig kahit pa pinadalhan siya ng imbitasyon. Ito rin ang pinanindigan ng kanyang anak na si Makati Mayor Junjun Binay na ipinasabpi na naman ng komite. Ang aking hinahamon ang jurisdiksyon ng subcommittee at ng Blue Ribbon Committee. Alinsunod sa Senate Rules of Procedure na sumasaklaw sa mga investigasyong in aid of legislation, kapag may kumwestiyon sa jurisdiksyon ng isang komite, kailangan muna itong maresolba. Dapat din munang sumang-ayon ng karamihan sa mga miyembro ng komite bago may pagpatuloy ang isang inquiry. Pero ang jurisdictional challenge na inihain ni Mayor Binay, ibinasura ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay ng kontrobersyal na gusali sa Makati, humarap si Alejandro Tenco na Chief Operating Officer ng J-Bros Construction Corporation, ang isa sa mga nasa listahan ng nagbid sa Makati City Hall Building 2. Pero mismong si Tenco ang nagsabing wala silang sinalihang anumang bidding sa mga proyekto ng Makati dahil una raw sa lahat, hindi naman sila kwalipikado para rito. Hindi po kami nag-participate sa bidding. Ang totoo po hindi ko po nakikita yung inyong binabasa sa ngayon. Yes. Hindi ko po alam kung bakit po kami nandyan. Sa pagdinig lang din daw ng Senado niya nalaman na ang kanila palang kumpanya napasama rin sa listahan ng mga nagbid sa Makati Science High School. Humarap din sa pagdinig si dating Makati Councilor Ernesto Aspillaga na naging head ng Makati General Services Department mula 1996 hanggang 2003. Tulad ng mga nauna ng pahayag ng ilang dating opisyal ng Makati, sinabi rin ni Aspillaga na di umano'y may lutuan sa bidding ng mga proyekto sa Makati. Mismong si Vice President Binay daw ang nagsulat ng notes kung saan nakalagay ang dapat manalo sa bidding. Paano mo nasigurado na galing kay Vice President Binay yun or former Mayor Jejomar Binay? Dahil sa sulat niya po, familiar naman po ako sa kanyang penmanship or handwriting. Kaya sabi ko pong siya nga po ang sumulat po nun. Ganito rin daw ang kalakaran ng maupong alkalde ng Makati ang may bahay ng Vice-Presidente na si Dr. Elenita Binay. Buwan-buwan, nakakatanggap daw silang mga konsehal ng 70,000 to 90,000 pesos at minsay 300,000 to 500,000 pesos mula raw kay Binay. Baon naman ni dating Vice Mayor Ernesto Mercado sa Senado ang dokumento ukol sa mga umano'y pag-aari ni Vice President Binay. Kabilang dito ang lupain sa Makati ng 1 bilyong piso raw ang halaga, ang Omni Security Services na nagbibigay ng security at maintenance services sa Makati, at kumpanyang nagsusupply daw ng cake sa mga senior citizens sa Makati. Pero nakapangalan daw ang mga ito sa mga malalapit na tauhan ni Binay bilang front. So in short, inaamin niyo po na naging dami kayo. Opo. Ni Vice President Binay. Opo. Simula po nung natapos po yung 2010, pinalitan na po ang korporasyon kasi po kasama ko po si Vice Mayor Mercado. Ipinakita rin ni Mercado ang video ng bahay ni Vice President Binay na minsang itinampok ng programang Powerhouse. Ang halaga raw nito, posibleng higit pa sa idineklarang net worth ng Vice Presidente sa kanyang 2013 SALN na 60 million pesos. Bukod kina Mayor Junjun Binay at sa dalawang tauhan ni Vice President Jejomar Binay na muling papadalhan ng sabina, ipapasabina rin daw ng komite ang ibang opisyal ng Makati at ng kontraktor na Hillmarks Construction Corporation. Yan ay para masigurong dadalo sila sa pagdinig sa October 2. Pero sa isang statement, sinabi ng kampo ng mga Binay na hindi sa Senado ang forum para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila. Sa Korte Suprema na raw dudulog ang kampo ng mga Binay. Maghahain daw sila ng petition for certiorari at hihiling ng temporary restraining order laban sa isinasagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee. In ruling on this jurisdictional challenge, the subcommittee abused its power when their own rules
state that it has to be ruled by the committee as a whole. Sa isang statement naman ng kanyang tagapagsalitang si Cavite Governor John Vic Remulla, tinawag niyang imaginary ang mga note na binanggit ni Aspillaga. Tanong ni Remulla, bakit hindi inilabas ni Aspillaga ang mga note ng imbestigahan ng mga bidding noon sa Makati? Minaliit din niya ang dokumentong ipinresenta ni Mercado. Jam Sisante, GMA News.